Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Sister Maria Zena Fruto from CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang Joshua 8 verse 30 to 31. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay, kalakasan at pag-ibig na patuloy mong pinagkaloob sa amin. Muli, narito po kami upang magnilay-nilayan ang iyong salita. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso upang ikaw lamang ang aming mapapurihan at masamba. Panginoon, hinihiling ko po ang iyong habag at gabay. Ikaw po nawa ang manguna sa aking pagbabahagi ng iyong salita. Naway maging kalakasan ito ng bawat isa sa amin at magdulot ng mas malalim na ugnayan sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Basahin po natin ang Joshua 8 verse 30 to 31. Pagkatapos nagpagawa si Josue ng altar sa bundok ng Ibal para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ipinagawa niya ito ayon sa utos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga Israelita. Nakasulat ito sa aklat ng kautusan ni Moises at ito ang sinabi, gumawa ka ng altar na bato na hindi natabasan ng gamit na bakal. Sa ibabaw ng altar, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Una, pagbibigay papuri sa Diyos. Matapos nilang sumunod sa utos ng Diyos kung paano sakupin ang lungsod ng Ai, sila ay nagtagumpay. Bilang pagpapakita ng kanilang katapatan at pagpapasalamat, nagtayo sila ng altar upang mag-alay. Ipinapakita nito ang kanilang pagsamba at pagkilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng tagumpay. Pangalawa, pagsunod sa kautusan ni Moises. Hindi basta-basta ang paggawa ng altar. Sinunod nila ang bawat tagubili ni Moises na nagmumula mismo sa Diyos. Ang kanilang pagsunod ay hindi lamang aksyon, kundi isang buong pusong paghahanda na may kasamang kagalakan, pasasalamat at papuri. Pangatlo, paghahandog sa Diyos. Higit sa lahat, ang altar ay ginawa upang makapag-alay sila sa Diyos bilang pasasalamat sa tagumpay na kanyang ipinagkaloob. Ang paghahandog ay simbolo ng kanilang pagpapasakop at lubos na pagsamba sa Diyos. Conclusion, sa ating buhay maraming pagsubok ang dumarating, ngunit sa tulong ng Diyos, tayo ay patuloy na nagtatagumpay. Kaya't huwag nating kalimutan na magpuri at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng oras. Ipinagkaloob natin ang ating buhay bilang handog, isang buhay na paglilingkod ayon sa utos ng Diyos. Tulad ng mga alituntunin na iba't ibang uri ng paghandog sa panahon ni Moises, tayo rin ay may kakayahang maghandog sa Diyos sa pamamagitan ng ating oras, talento at buong puso. Ang mahalaga ay may katapatan at layunin ng ating puso sa pagsamba. Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa panibagong pag-asa na iyong pinagkaloob sa amin. Sa bawat pagsubok na aming pinagdaraanan, alam namin na malalampasan namin ito dahil ikaw ay aming kasama. Salamat po sa kakayang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Naway magamit namin ito bilang paglilingkod at pasasalamat sa iyo, bilang pagpapakita ng aming tunay na pagmamahal at pagsamba. Samahan mo po kaming lahat sa aming gagawin sa buong araw at ikaw ang makita sa buhay namin, sa aming mga salita, gawa at pag-uugali. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang videong ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
Thank you.